Gloomy nga ang panahon pero ito na yung araw na pa-fly out na kami papuntang Canada. Pero bago ang lahat, ikwento ko muna sa inyo nangyari a day before. Dito nga nagstay ang ate ko at mga pamangkin ko sa condo para nga mag-swimming at ayan nga nagdala nga siya ng palabok at nag-bake nga siya ng banana chocolate muffins. At kinagabihan nga sa Fridays na kami nag-supper. Alam niyo na dahil last day na nga sa Manila, sulitin na natin ang araw with family. Dito na nga yung kinabukasan, hindi ko na nga nakuhanan yung pag-alis nila at nag-say goodbye na. And syempre once again, sad na naman ang puso ko pero wala tayong magagawa, kailangan natin bumalik sa Canada. Kahit na alas 8 pa ang flight namin, maaga na kaming pumunta dito sa airport kasi nga international and alam namin maraming ang tao. And syempre, para na rin maiwas tayo sa traffic. So, ayan na, check-in time na kami. After namin makadaan ng security, ay nga napaaga tayo at mamayang gabi pa ang flight namin. Dito na nga muna kami nag-relax sa Maharba Lounge. And here nga, wala kang problemahin kasi kung hindi ka pa kumakain, may food nga sila. At ang lounge nila, syempre, may kasamang wifi. Pwede ka talaga makapag-relax and mag-kill time habang inaantay mo ang flight mo. Ayan na nga ang lunch namin ni Mr. Naghati na lang kami. And after that, dumaan na muna kami sa duty free para nga makabili si Mr. ng alak na pasalubong and something for myself. And nandito na nga kami sa gate namin. And honestly, medyo hindi ako happy dito sa Naiya Airport. Nakaupo na kami niyan and then pinapila pa ulit kami. Makadaan na kami ng security. Pero may another security na naman sa gate namin. And after mo nga maka-go through ng security sa gate na yan, bawal ka na rin magdala ng tubig inside. So ayan na nga, boarding na nga yung flight namin. Pero fast forward na tayo dahil sobrang pagod ako, hindi ko na na-videohan. Nandito na nga kami, naka-arrive na kami sa Canada. Dito nga kami nag-land sa Vancouver International Airport. Nakakatawa nga kasi ngayon pabalik na kami ng Canada instead of 14 hours flight and 10 hours flight na lang. At tinanong ko nga ang asawa ko kung bakit. Sabi nga niya, it must have something to do with the time zone and also the direction of the wind. So ayan na nga, papunta na kami para kuhanin ang mga bagahe namin. At medyo kinakabahan nga ako niyan kasi nga yung mga pinamili namin sa Pilipinas at hindi pa nga kami nakakadaan ng immigration. And dahil nga dineclare naman namin lahat, ang dala-dala namin, wala naman kami naging problema. And the fresh air. There's nothing beats the fresh air of Canada. And it's true guys, it's so distinctive talaga yung smell nga ng air ng Canada. Dahil yan sa lamig ng panahon at saka sa mga pine trees. So guys, ayun na yung kinabukasan at pa-fly out na kami papuntang New Brunswick. Diba, akala nyo tapos na, hindi pa. Dalawa pang eroplano ang sasakyan namin kasi after nito may connecting flight pa. Nabanggit ko na rin yan sa vlog ko nung pa-fly out nga kami papunta ng Pilipinas. Dahil wala nga international flights kung saan kami nakatira. Kailangan nga namin bumahe dun nga sa city na may flights na pang international. Kaya nga rin nagstay na kami sa Vancouver the night before kasi nga maaga nga tong flight namin. Kaya nga namin makaalis ng Vancouver, dito nga ang connecting flight namin sa Toronto at dito nga kami nagstay sa Aspire Lounge. Working mode na ang aking asawa kaya ayan tinulungan ko na. And ayaw din kasi namin ni Mr. mapagod sa biyahe at kakaantay ng mga layover. Mga 4 hours din ang flight namin. And after nyan, syempre, we finally reached our destination. Nandito na kami sa Moncton. So yun lang ang kwento ko. Ingat kayo dyan. Tapos na. Bye!